pagsasalita, pagdidepensa, or sabihin natin pagtatanggol ni Communication Undersecretary Claire Castro kay Pangulong Marcos, sa akin pong personal opinion analysis ay naging epektibo. Alam niyo kung bakit? Ito, pakinggan niyo itong bahaging ito ng kanyang mga paliwanag. Si Joseph Castro. Former President Marcos keeps on repeating, keeps on telling about this dictatorship when most of us cannot see any signs that our president is gearing towards dictatorship. Remember, the one accusing the president, the former president, is the one who showed that acts of dictatorship. Remember, for the past 6 years when he was into power, he showed his power, really, being the authoritarian. Remember what happened to ABS-CBN? Even if, he said, even if the House will give or renew the franchise of ABS-CBN, he will order NTC not to allow ABS to operate. Is that not dictatorship? He is the one who showed being the dictator and not the president, not President Marcos. Ayan isa lang ho yan sa madidiin na sinasabi ni Undersecretary Castro na inalimbawa niya na may mas ang dating at ginawa ng pagiging dictatorship ay si Duterte, not Marcos. Wala daw sa karakter at wala ho sa kasalukuyang sitwasyon na makikitaan mo na patungo sa dictatorship si Pangulong Marcos. Yan ang reaksyon ng tagapagsalita ngayon ng Malacanang, kahit na hindi siya official press secretary, pero siya mismo yung sumasalo at nagtatanggol kay Pangulong Marcos. Di ba? Na nanggaling kay dating Pangulong Duterte na siya nagsabi na magiging dictatorship ang Marcos administration, ibabagsak ang martial law, hindi bababa sa pwesto, na katulad daw ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang kanyang ama. Kaya sinasagot ni Castro. Mas mukha naman talagang magma-martial law noong si Digong ang nakaupo. Dahil nga po, di ba, kaliwat kanan, kabi-kabila ang gurguran. Tapos sa power tripping yung mga tauhan niya. Di ba, yung mga nakaupo sa pwesto ng panahon ni Digong, mga nagpa-power tripping. At talagang kapag binangga mo si Digong, di ba, talagang ikaw ay makakasuhan, masasali ka sa narcolis, or pinakamalala, bigla ka na lamang maglalaho. Yan ang pinakamasaklap na nangyayari noong panahon ni Digong. Kaya kung ihalin tulad natin sa pamumuno ni PBBM ngayon at pamumuno ni Digong, mas mukhang si Digong pa ang may ayaw umalis sa pwesto. Bakit? Baka nakakalimutan ninyo. Nagkatampuan ng mag-ama nung panahon ng eleksyon 2022 dahil hindi sinunod ni Sara Duterte ang kanyang ama na siya ang kumandidatong presidente. Dahil pala, kaya pala pinapakandidato si Sara Duterte ng mga alipores ni Digong at mismong ni Digong kasi mabubuking ang mga kanilang katarantaduhan. Baka nakakalimutan ninyo yan Kaya sino ba ang ayaw umalis sa pwesto noong 2022? At gusto pang patakbuhin si Sara Duterte. Naalala ninyo, Bongo, muntik na rin kumandidatong presidente. Si Bato de la Rosa, muntik na rin kumandidatong presidente. Nung wala nang no choice na, wala na. Kasi nga nung nag-survey ang Kongreso ay nakita na napakahina ni Sara Duterte sa taong bayan, sumakay siya kay PBBM at nag-vice-presidente. Kaya yung pumunta si BBM at doon sa Davao kasama si Amy Marcos, yan po ay isang trap. Pinalabas na kunwari si BBM ay nakiusap at si Sara Duterte dito kay Sara para kumandidatong vice-presidente ni PBBM. Pero ang totoo, atat na si Sarang kumandidatong vice-presidente noon dahil paghahandaan nila ang 2028 para si Sara ang susunod na presidente. Kaya lang, nadiskarel ang plano. Ngayon, sinasabi ko na nagbunga na, naramdam na, tama ang ginawa ng Pangulong Marcos na maglagay ng isang fighter na vlogger, broadcaster at abogada katulad ni Castro bilang tagapagtanggol ng Malacanang.
Kasi nagre-react na ang mga kampo ng Duterte. Nag-iingay na ngayon mula nung isang araw pa. Unang araw pa lang ni Communication Undersecretary Castro, bumanat na siya at ginawa niya ang kanyang trabaho sa utos ng Pangulo. Nag-react kaagad ang mga Duterte. Ang ibig sabihin niya, nasaktan sila. Nakakita sila ng katapat. Na kung nagtagumpay ang mga Duterte ng halos 2 taon kalahati, halos magtatatlong taon na ng batikos ng personal laban sa Pangulo, kaliwat kanan, 24/7, sa mga rally, press conference, statement at kung ano, mula sa mga Duterte. Lahat naman sila bumanat Digong, Pulong, Inday, at si Basti. Yung 4 na Duterte, grabe yung mga banat nila. On record yan, public knowledge yan. Hindi yan fake news. Pangalawa, okay? Ang isyong na sinasabi ng Malacanang press officer ay nagre-react lang sila sa mga ginagawa ng mga Duterte at sinasabi. Pero ngayon, yung mga kampo ni Duterte, hindi lang ang mga Duterte, yung mga abogadong kakampi nila, mga vlogger, at yung kilalang yung mga troll at baser, kanila naman talaga yan Pinipersonal na. Pinersonal si Undersecretary Castro. Ibig sabihin, wala silang mai-counter, wala silang makitang legal at makataong sagot o proseso sa pagsagot sa mga isyong ibinabato ng Malacanang through Undersecretary Castro. Kaya ang ginagawa ng mga nakadikit sa mga Duterte ay personal na lang. Ibig sabihin, admission na wala silang pangkontra. Ang kanilang ginagawa ay mamersonal. Kasi ang personal na argumento o ang personal na atake, hindi yan argumento. Yan ay paninira. Yan ay kababaan or mababang level ng mga statement kung saan nagagaling. Alam mo na kung saan yun. Mga kaibigan, tandaan yung sinasabi ko. Yun ang tatak DDFs di ba? Ang mamersonal. Kapag sila po ay na-threatened ang kanilang mga inilalabas na issue o kapag mayroong tao na kumukontra sa kanila, wala naman silang ibang ginagawa kundi mamersonal. Tatak DDFs yan. Di ba? Etong si Harry Roque, ano ba ang ginagawa niyan sa mga taong nakadikit kay PBBM? Pine-personal. Si Vic Rodriguez, di ba? Puro pamimersonal sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Digong, puro pamimersonal. Di ba? Tatak DDFs na po yan. Ang professional na individual or organization, hindi yan pupunta sa personal na issue. Sasagutin nila kung ano ang topic at sasagutin nila sa tamang pagsagot na nababagay din o related sa topic. Pag lumihis ng daan patungo sa pamimersonal, ibig sabihin pikon. Ibig sabihin may bunga ang sinasabi ng kanilang binabatikos kasi nasasaktan sila. Wala silang pangontra. At kailanman ang personal na issue o pamimersonal bilang tugon sa mga lehitimong issue, wala po yan. Kababawan yan. Admission ng pagkatalo. Admission ng pagkapikon yan. Tandaan nyo. Ang tagal ko na po sa broadcast industry. Sa pagbabantay sa mga political issue, maging pribadong sektor. Yan po yan. Common sense lang Hindi naman ho kinakailangang nasa media ka o vlogger ka. Malalaman mo, pag binabana sa level ng personalan ng issue at kung sino nag-umpisa nito, yan ay pikon. Yan ay walang argumento. Mababaw. Kababawan yan. Kaya ginajustify ko na si Attorney Castro bilang Communication Undersecretary nanalo na dito. Yung kanyang trabaho sa loob lang ng ilang araw pa lang ay naipakita na hindi nagkamali ang Pangulo na siya ilagay dyan, hindi nagkamali ang Pangulo ng taong kanyang pagkakatiwala ang sumagot sa mga fake news, sumagot sa mga atake ng mga Duterte at iba pang mga kritiko or tinatawag nating anti-Marcos. Yan po yan. Maging professional lang po ang pangunawa at pakikinig, maintindihan nyo ang sinasabi ko. Huwag po niyong ibaba sa level nila na namimersonal at mababaw, siguradong hindi nyo maintindihan ako. Pero kung inyong uunawain ano ba ang issue,
Saan ba nag-umpisa ang mga atake at paninira? Maintindihan nyo, tama lang ang Malacanang. Naging defensive sila dahil sobra na, tama na, enough na ang 2.5 o halos 3 years na nabatikos ng mga Duterte at ng kanyang kaalyado. Kaya itong pagdating ni Castro bilang tagapagtanggol, nasa defensive position sila dahil nasa gobyerno. Ibig sabihin, dumepensa sila sa matagal ng paninira. Ito namang mga umaatake at naninira, nabuko sila. Wala na silang pangontra ngayon. Naubos na yung kailang isyo, kaya ang kailang ginagawa, personalin si Castro. Pati yung mga lumang nakaraang buhay nito na wala pa sa gobyerno, inilalabas na nila. Yung mga video na nagagalit daw si Castro at kung ano pa. Pinersonal lang nga. Baya sabihin mo ba namang BO-BO? Sabihin mo namang walang alam? Ay personal yon. Yan ang sinasabi natin. Napakababa ng level ng kampo nila. Alam na ninyo yon. Di ba? Please like and share. Pakinggang mabuti ang sinasabi para maintindihan. Pasintabi na po. Alam ko matatalino kayo lahat ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Dahil tayo naman talagang magmamalasakit ng totoo. Huwag gumaya sa mga makapili. Dahil ang Pilipinas ay pag-aari ng Pilipino. Syempre naman, 'di ba? Ganun lang naman sasabihin nila, bobo, tanga. Puro ganyan lang naman banat nila eh. Wala naman silang argumento na talagang masasabi mo na healthy ang debate o ang pagkikipagtalo. Yung mayroon kang matututunan pare-pareho. Ala naman sila talagang argumento. 'Di ba? Kasi ang tunay na mayroong pinaglalaban para sa bayan, maaaring kumontra sa mga plano, maaaring kumondena sa mga ginagawa na nakaupo sa gobyerno. Pero, di ba, magbibigay ng suhestyon na maganda. Ito bang mga DDFs na to, meron ba kayong narinig dyan na suhestyon para matapos ang problema ng ating bansa? Di ba, ano solusyon nila? Pababain si PBBM at ipalit si Sara. Tingin niyo ba kaya ni Sarang saluhin ang lahat ng problema ng ating bansa? Imaginin ninyo kung si Sara Duterte ang presidente ngayon. Baka pati sa Malacanang meron ng pogo. Diba? Baka sa buong Pilipinas, baka pati senador, meron na rin tsekwa. Diba? Yan ang hindi po naiintindihan ng mga DDFs. Hindi solusyon ang pababain si PBBM sa pwesto dahil mas ito ay makakabigat sa ating bansa. Oy. May chikwa. Bungo. Oo nga pala, no? Hindi, totoo yan. Merong mga nag-ano na sinasabi si Bongo, Chekwa naman daw talaga yan eh. Bunga eh. Chikwa yan. Tapos yung mga corruption nila dun sa Davao. Mayor pa lang si Digong. Matindi na ang corruption daw na ginagawa dyan dahil mga project, pamilya ni Bongo ang gumagawa. Diba? Kaya alam niyo po, kung pe-personalin nila si Attorney Claire Castro, sa totoo lang, kapag sinabihan nilang bobo yun, si Yusek, o tanga si Yusek, sino bang mas tanga? Diba? Sinabihan kayo ni Digong na merong tayong adik na presidente. May pinakita bang ebidensya? Wala, pero naniwala kayo. Sinabi ni Digong, binebenta ni PBBM ang mga gold bar at paubos na. May pinakita bang ebidensya? Wala, pero naniwala kayo. Sinabi din ni Digong na ang ating presidente daw po ay magdedeklara ng martial law, ng diktadorya at hindi ito bababa sa pwesto. May ipinakita bang ebidensya? Wala, pero naniwala kayo. So, sino ang talagang totoong bobo at tanga? Sino talaga ang ingot dito? Diba? Pinakitaan man lang ba kayo ng kahit man lang isang katibayan ng ginagawang masama ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Pero, ang ating Pangulo, nakikita ng mga Pilipino ang kanyang ginagawa. Kaya nga walang sumasama sa inyong people power. Sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, sa Cebu,
konti sa Laguna, hindi nyo pa mapuno yung isang basketball court. 'Di ba napakatagal nyo naghakbang ng mautog, walang ganong sumasama sa inyo. Sa Pampanga nilangaw kayo. 'Di ba kaya hindi na ninyo mauuto ang mga Pilipino. Alam naman na nila kung sino talaga dito ang nagpapahamak sa bansa at kung sino talaga ang nagtatrabaho ng maayos. Kaya pasensyahan na lang, 'di ba? Sinira ninyo ang sanay magiging presidente na si Sara Duterte. Sinira ninyo, Pero blessing in disguise sa aming mga Pilipino 'yon dahil na-save ang aming future, ang future ng mga anak namin. Na-save ang buhay namin dahil si PBBM ang naging presidente ngayong 2022 at hindi si Sara Duterte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you kay Sir Mike Abe sa ating nireaksyonan natin na video niya. Ayan. Salamat po. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.